Magandang araw mga kapards. Ang video na to ay marami nagtatanong sa akin at yan, gumawa na ako ng video paano ba mag-install ng dynamo lights at saka yung dynamo hub. Ayan, at ipapakita ko sa inyo isa-isa muna ang mga parts nito. Ito yung madalas ginagamit sa Japan bike. Ito dynamo hub ang tawag dito. Nandito na sa loob yung dynamo. Ito, same din ang function nito. Yun nga lang pagkakaiba niya, hindi ito hub. Ito ay kinoconnect dun sa port. Tapos ito yung dumidikit dun sa gulong para magkarga at magpailaw siya. So ito yung dynamo lang to. Ito sa likod, yan, pang likod. Ito pang harap. So ayan. Voltahe nito mababa lang, 6 volts lang. So bali ito ginagamit ng iba madalas sa yan no, 6 volts by 3 watts lang. Ayan. So madalas itong ginagamit ng iba, kino-convert as sa charger ng cellphone, lalong-lalo na yung mga nagta-travel. So ayan. At ipapakita ko sa inyo paano ba ikabit yung ilaw at ano ba yung mga dahilan bakit hindi umiilaw kahit nakabit nyo na yung mga connection. So ayan, ipapakita ko sa inyo isa-isa. So una kong ipapakita ay yung connection nito sa loob. So ayan, so wala pa siyang wire, so lalagyan natin. Ayan. So ito yung bulb, no? Na ilalagay natin dito. Ayan. So palasin natin to. So sa mga naging problema, itong dulo ng bulb hindi siya dumidikit doon sa baba. So wala siyang connection. Kaya pag nakakonekta ka na dito, yung wire dito, pero hindi naman yung dulo nito hindi nakadikit dito, yung bakal na nasa loob ng makintab na yan, hindi yan iilaw kasi ang connection yan dito. So ito yung ground kung sa ano. Ayan. So bago ko, although hindi pa natin testing kung gumagana, pero para hindi na ako paulit-ulit, ginagawa ko dyan, sinusundot ko na pataas. Yan. So nakatingala na siya. Ngayon, ilalagay ko na itong wire kasi ito iipitin lang dito eh. Ayan. Ganyan lang siya. Tapos ito, kailangan lang itong copper wire na to makadikit siya dito. Ayan. Kalagay na yung wire. Tignan natin. Ayan. Hanapin lang natin yung malapad. May malapad. Ayan. Ito yung malapad. Ito yung tatlo lang yan. Ayan. Tapos ikutin ko doon. Lock na yan. Ayan. So isa lang itong wire na to na iko-connecta mo dun sa dynamo. Ito yan. So ito yung may wire, ito yung ground niya. Yan. So yan. Then testingin na natin. Tapos ipitin natin. Yan. Yan. Pag naipit na natin yan, nakita nyo yung ilaw, ito yung connection ng wire papunta dito sa. At ayan, at nakabit na nga natin yung main line. Tapos itong dalawa na to, yan yung tinatawag natin na ground. Marami nagkakamali dito, no? So yan, yung dalawa na yan. So yan, laging tinatanong sa akin paano daw ba yung isang wire kung saan ikakabit. Yan po ay hindi na kailangang lagyan ng wire kung kayo ay nakabakal na ng frame. Pero mas offer ko sa inyo, mas okay kung kahit bakal kayo, may wire kayong ikakabit dyan, yung ground mismo. Ayan, yan, yung bakalan ipitin nyo dyan. Yan, yun, ipitin nyo dyan yung wire na isa. Tapos sa kabilang dulo, yan, dyan, kabilang dulo dito, kahit saan dito, yan, yan kasi yung ground. So iilaw na yan. Ayan. So yan, gumawa ako ng pang testing na wire para hindi ako nahihirapan. So itong isang wire, kita nyo yung isang wire, di ba? Nakakabit na dito. Ayan, nakakabit na siya. Ito ay i-clip ko dito sa ground para lang magkaroon tayo ng contact. Ayan, naka-clip na siya dyan. Then ito i-clip ko dito. So may ground na siya, nakakonect ka na siya sa dalawang wire. Tignan nyo yung ilaw ha, iikutin ko to ng kamay. Kita nyo wala siyang ilaw. Ayan, yan yung madalas nagiging problema ng iba
nakakonekta na raw sa lahat pero hindi pa rin umiilaw. So ipakita ko po sa inyo bakit, anong dahilan. Ang dahilan po kasi kahit naka-clip na tayo dito, ayan, i-clip natin yung ground para magkaroon ng connection. Hindi makapenetrate yung ground kasi may pintura to. So dapat yan, live yan kung sa wire. Walang balot na goma. Meaning, kung sa wire ito, goma. Ito naman may pintura, dapat yan tatanggalin natin ang pintura. So kakaskasin natin to para maging metal siya, para makakonekta yung ground. Ayan. So yung iba nagtataka pagka pinapadala ko sa kanila, sila daw kasi gas. Hindi gas yan. Normal lang yan kasi nga parang makakontak kayo ng kuryente. So ayan, tinanggalan na natin. Pangalawa, natanggalan na natin, di ba? Makakakonekta na yung ground. Pag kinabit mo yan dyan, testingin natin kung ilaw, no? Nakakonekta yan dyan, no? Konektado. Tingnan yung ilaw. Kung ilaw, ikutin ko. Wala pa rin. Ayan, wala pa rin. Ibig sabihin, wala pa rin connection. So, pangalawa natin gagawin yung dito. Dito ang problema kasi ito may pintura. Yung silver sa loob na nakita nyo kanina, hindi siya makakonekta dito sa bakal na to kasi nga pininturahan. So, tatanggalin natin to, kakaskasin din natin yon. Tatanggalin ko na. Ito yan, ito yung dahilan yan, ito. Yan. May pintura kasi siya. Kaya dapat pag dumikit siya dito sa metal na to at walang pintura yan, gagana yan. Ngayon, testingin natin. Dito natin ilagay yung pang contact natin. Itong ground. Isusuot ko lang dito. Direkta na siya, no? Tanggalin muna natin to para makita lang natin yung sigira. Tingnan ninyo ito, yung bulb, kung pupula. Kita nyo? Ibig sabihin, ang problema dun sa connector. So ayan, doon sa mga nagtatanong, no, maraming pwedeng dahilan kung bakit hindi umiilaw. So ito, kinaskas ko na to, makakakonekta na ng ground. Ngayon, ito nang kakaskasin natin sa loob nito. Ayan. Para lang magkaroon siya ng connection sa ground. Ayan. Ayan. So ikabit na ulit natin. Lagay na natin itong tornilyo. Tapos ito yung nilagay ko kanina dun sa loob, di ba? Umilaw siya. So ngayon, hindi siya umiilaw kanina dito kahit kiniklip natin yan. Ngayon, try natin. Kasi naka-open na to. So wala na pa siyang pintura, and then kinaskas din natin yung sa pagitan nito. Ikutin ko. Yan yung mga may problema sa mga ganito, yun lang ang mga problema ninyo. Hindi po dito yung mga valve nito, yung connection lang. So ayan ito yung ground, ito yung main source ng kuryente. Tingnan nyo yung ilaw dun Yan, kita niyo umiilaw na siya. Yan. Yan, no. So ayan. So sana sa iba, no, nakuha nyo kung ano yung mga problema natin sa mga ganitong dynamo lights. So kung hindi gumagana dito, nandun ang problema lang. So ayan, so ito good na to. Kasi sabi nung customer natin hindi raw gumagana. So ayan, ginawa natin ang video kung paano tayo mag-troubleshoot sa mga ganitong klase. Ayan, dito naman sa dynamo na ganito, ito yung ground, ito yung yung pinakang main source. Ayan, i-click ko to. Ayan. So ibig sabihin, nung kinlip ko na siya, nakakonekta na to yung main. Ayan, ito yung main. Yan. Tapos itong ground, ayan, depende na kung magwa-wire kayo, kung bakal naman kayo, hindi na kayo magbakal. Kasi pag inipit yan doon sa tinidor, pupunta na yung kuryente niyan doon sa tutulay na siya, ibig sabihin. Ayan. So ito, kailangan natin ng wire kasi para makita lang natin na umiilaw. So sa mga nagtatanong kung paano magkabit, no, ito na po yung actual na paglalagay. Tapos ito yung ground, ilagay natin dito. Dapat hindi magtitikit yung dalawa kasi mag-short yan. Tapos ito, lagay natin dito.
Kita nyo. Oh. So ayun, yun ang connection, no. Pero sa ano, no, kahit bakal or alo yung bike nyo, gamitan nyo na lang din yung ground ng wire connection papunta sa ilaw para mas 100% iilaw siya. At yung kung bakal kayo at gagamitan, hindi nyo nagagamitan ng wire, okay naman. Kaya lang ang problema, minsan nakaka-ground siya malakas pag hinawakan nyo yung manubela. So yun lang, at experience ko kasi yan eh. Yan mga kaparts, hanggang dyan na lang ang video ko at sana nakatulong ako sa inyo. At sana nagustuhan nyo rin itong tutorial ko at paki-like and share na lang din po itong video ko. At nandyan po yung link sa baba and then ipa-plus ko po dito sa screen yung aking YouTube channel. Ayun, at sa mga nagtatanong na madalas sa akin, ayan, sana natulungan ko kayo. Ayan, salamat sa inyo lahat. Thank you.